Hindi, bago tayo pumunta kay Bato de la Rosa, dito po muna tayo sa fake news mga bossing ni Inday Sara Duterte. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din po pala. Tuloy-tuloy pa din po, no? Ay, hindi naman niya mismo sinabi na pinsan. Pero yung ano po yung Claire Castro at Franz Castro hanggang ngayon po talaga naman tuloy-tuloy si Inday Sara Duterte na binabanggit po. Kahit na yung dalawa, Claire Castro at Franz Castro, nilinaw na hindi sila magkamag-anak. Si Inday Sara Duterte tuloy-tuloy pa lang din, tuloy-tuloy din po. Parang bata, mga kababayan. Ano po yung balita dyan? Sabi dito ng Global Mirror, Conti, malapit na sa Castro. Malayo po yun. Napakalayo, bise. No? Yung pagkakabigkas pa lang Yung himig pa lang ng con sa Cas, ang layo na po nun. Yung T sa Tro, malayo na po. No? Hindi malapit yun. Vice President Sara Duterte takes a swipe at International Criminal Court. Kasi naman sabi ni Conti, mukhang malabo talagang payagan na makauwi o makalabas si Duterte. Vice President Sara Duterte takes a swipe at International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti as she jokingly likens her to her known political foe outgoing Deputy Minority Leader and ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. This was Duterte's response when asked comments on Conti recent remarks over the oath-taking of her father, malabo. Ipinagpapalit na nga mga kababayan di ba? Ipinagpapalit na mga bossing, yung kanyang upuan sa pagiging mayor sa Davao. Basta, bigyan lang daw po ng pansamantalang kalayaan ang dating Pangulong Duterte. Paano pa yan? Di po ba? This was Duterte's response when asked to comment on Conti's recent remarks over the oath-taking of her father, former Rodrigo Duterte, as Davao City Mayor during a press conference. Wala na. Ang ICC mukhang naman ho sa kanila. Mukhang wapakels naman ho sila, mga kababayan. Di po ba? Ang ICC mukhang hindi naman po iniintindi sila. Na kesyo, hihingi po kami ng tulong o hihingi po kami ng kanilang pagpayag, no? Na makapanumpa lang ang dating Pangulong Duterte. Pero wala. Mukhang hindi imposibleng mangyari. Bakit ayaw na lang nila yung karton? Total naman po, yung karton, mga kababayan, kung saan po nakakapunta. Di ba? Yun, sa Netherlands, nandiyan, kasama ni Robin Padilla. Yung karton, sino pa ba mga sinamahan nun? Yung mga DDS, sinasamba pa, ninuluhuran pa. Payagan nyo na po yung karton at tapos paupuin nyo na po yung karton doon sa opisina ng mayor. Ano po, para tuloy-tuloy yung baha dyan sa Davao. Hindi, joke lang. Joke lang mga kababayan. Ayaw naman natin ng may mga baha-baha sa kanila. Sila naman po yung nanguna dyan. No? Sila po yung mga nanguna dyan. Biruin mo, nung bumaha sa Naga, wala daw kwenta si BBM. Ninakaw daw yung pondo ng bayan. Ninakaw daw yung pampagawa o yung para daw po sa flood control. Di ba, Angela Hero, nandiyan ka pala? Tapos, ayun, nung tumakbo si Duterte 2016, sa Davao daw ho, napakaganda. Sa Davao daw ho, wala kang makikitang mga kuryenteng sala-salabat. Ano po yung mga nakikita natin ngayon? Ang dami. Tapos, ito, baha pa. Di po ba? Karton na lang po, panumpain nila. Di ba? Total naman, yung picture ni dating Pangulong Duterte, kung di nakaganon, o kung ano man yung itsura, nakaganyan, itaas lang yung kamay. Yun ay kung papayagan. Di po ba? Yun ay kung papayagan. Ito sabi ng Vice Presidente, ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling Castro. Spelling na Castro na yung Conti na yan. Parang ang naman. Parang ambadoy naman. Parang hindi naman nakakatawa yung joke na. Sorry, Vice
Hindi ho ako natawa, madam, eh, sorry na po. So, inalis ko na kayo, 'no, medyo corny po. Ngayon dito tayo mga bossing. De La Rosa na peke ang post. Nagrereklamo si Bato de la Rosa, mga kababayan. No? Kasi naman nahuli siya eh. O nagpapakalat ng peking AI, nagpapakalat na meron daw po silang supporter na mga kabataan na ayaw matuloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte. O pakinggan ho natin ito. Para kay Attorney Jesus Falsis, tila alam ni De La Rosa na peke ang post. Anya, parang extension daw ng fake news tactics ito na Parang alam na fake news yung post. Kasi naman may makita mo, o tingnan nyo, may tok-tok. O tapos yung badge ng bata parang Thailand. parang extension daw ng fake Ano yun? Wealthy, news tactics o ayan, o tingnan mo naman yung mga badge. Kitang-kita, visible naman ho, mga kababayan. Tapos ni-repost ni Bato de la Rosa. Kumbaga, naniniwala ho kayo, mga bossing, ang gusto talaga nilang mapamukha sa mamamayang Pilipino, merong mga kabataan na sumusuporta sa kanila. Merong mga kabataan na ayaw matuloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte at eto, yung mga kabataan na yun. Wala naman po. Siguro wala talaga silang makuha sa Gen Z na i-interviewin. Kaya ang ginawa, dinaan na lang ho sa AI, mga kababayan. Tignan mo, pang Thailand yan eh. Di ba? Naku, wag po kayong gagaya kay Bato de la Rosa. Hindi po marunong tumingin kung AI o hindi. Or baka, sabi nga po ni attorney, baka sinadya. No? Kung gano'n, kung sinadya, fake news peddler din. Sabi ni Jeneline Pajarillo, sinadya po nila, malamang po sila din ang nagpagawa niyan. Sanay ang mga Duterte magpalaganap ng fake news. Sabi ni Angela Hero, basta DDS, fake news. Di ba? Yun kasi ang gusto nilang burahin sa mamamayang Pilipino, sa utak ng mamamayang Pilipino, na tingnan nyo kalahati ng sambayanan natin, ayaw matuloy yung impeachment ni Inday Sara. Kaya sila gumagawa ng mga ganyan. Kaya nagpapalaganap sila ng mga ganyan. ito na nasimulan noong 2016. Ang pagsisimula ng Ako, 2016, puro fake news din pala ang mga inaano. Diba? Mga pinapakalat. Nadali tayo na, nako doon sa Baguio, wala kayong makikita na mga kuryente na nasa itaas. Lahat nasa